Nabi na ako, I love you. Okay. Sige, Pastor, bawi na lang ako kung ito ang fellowship sa ibang church. Kung sa inyo, Pastor, ipaulihin ko para love gift ako. By the way, hey, good morning. Kapasalamat din kami nga iya kamo, salamat sa Ginoo sa safety at wa kami ga-expect nga makarakita kaabo sa dayang morning. Wa gid kami ga-expect nga kaibahan do atong kuno ni Pastor bunga it pagpangabudlay. Mostly ay may dala kita ag salamat din sa Ginoo sa provision man. At kami hay matuod ay niyang parang dayang nga fellowship ay medya gulpihan imaw kasi iba pat ang mga date to gina-expect namon or maybe next week pero hay sa gihapon nalipay kami nga dayang nga day na dayon ag medyo wa ko mahambal kasi wa bit love gift. Pastor, wa ko mawabit love gift. Ikaw ako nagkakaw. Taga Balete ang ni Pastor. Tama to kaina nga. Kaina ko lang man gid matuod na pansin nga. Iya gali matuod sa Balete ay abo nga mga workers sa gihapon nga ging ro Ginoo. Bagahay na produce baga iya. Kaina ko lang man gid na malayan nga. Ay, taga Balete ka? Mabuhay ba Virgin? Oy, taga Balete man ako. Iti sabi nga medya dayang matuod niya time nga napansin namon man niya ho gali no may mga person pa man gali nga gingamit ro ginagamit ro Ginoo sa dayang nga lugar. Salamat din kami nga not only yang man gid sa Balete kundi hay within sa dayang nga aklan baga abo nga mga worker nga kung sa sinay gapadayon sa gihapon sa paggamit ba sa Ginoo. Not only nga kato which is nga sa makaramatuon nga time kung isipon nimo hay mostly ro tagipusoon makarait mga tawo hay mabudlayot ang magliso padto sa Ginoo. Pero inapasalamatan namon iya sa Balete hay yung ginatando gihapon ginawa ng tagipusoon niya kung siin hay magpagamit magpangalagad did ba sa Ginoo nga even though nga abo nga mga tawo nga not willing baga pero still, doon ang pasalamatan nato na ito mga tawo nga una sa gihapon sa buhaton it Ginoo. At thank you, Gid. Ako man ay matuod ay, ang bago nga ni kay Pastor ay, nayang, at kung baga mag-istorya ako sa Ginoo ay, no, Lord ay, bukod gid ako it worthy sa dayang nga bagay, sa dayang nga butang, na maging pastor's wife, at uwa ko gina-expect dayang nga ra. Pero, yung bagay ba nga, kita pasalamatan ako sa Ginoo nga even though bukod ako worthy sa pamantawan nakon but do Ginoo baga hay nagbutang akon sa daya nga lugar kaya hay mabahugin nga bagay nga ginapasalamatan nakon nga inha ako sa daya nga lugar naging pastor's wife baga ako even though abo nga mga bagay nga hindi na akon mahimo being pastor's wife baga baabo nga mga kakulangan, baabo nga mga bagay nga gusto kong ta ipahimo it Ginoo kakon pero kaya nga nga medya sometimes ay daatang tagipusoon hay bukod it masyado nga attached mga sa Ginoo hay abaabo kita nga naging kakulangan pero ang napasalamatan sa gihapon hay bisan abo kita nga kakulangan pero do ana baga it Ginoo nga chance nga ginatao katon nga still nga magamit baga kita hay una ag napasalamatan ni Pili mabaho nga sa gihapon ay una ako sa buhaton ni Ginoo ang naging asawa pa it pastor and not only naging asawa at pastor kundi asawa it sarili ko nga pastor at pastor nga taga Balete gid katabok it yung pastor ba nga katabok it suba man lang namon. No, pagtabok mo ay sa tabok doan la, pagtabok mo sa tabok man doamon. Pero hay, tabukan na yung pastor, pagtabok mo Morales na, pagtabok mo guam kumandayon na. Kumbaga hay, unexpected yun imaw, pero kapati ako nga, daya hay, kabubuton it Ginoo. Ginabalik ko gito kadayawan sa Ginoo, thank you so much kids sa presensya ninyo. Ninyo pa nga presensya hay, kabaho-baho nga encouragement ka mo iya. Kabaho-baho nga kalipay nga kaibahan namon kamo iya ina-expect na ko nga kabay pa sa next fellowship ay pinakalas ako para may love gift.
Joke lang. Thank you so much, Gil. Thank you kay Pastor sa kunakaw sa love gift niya to. Okay, amen. Ako mas namin kung ako lang suggestion mga pastor's wife ay may fellowship na po. Kasi makasharing ka makaroon. Sa basis, ang ginaobra ko iyahe. Kung nag-fellowship kami, gapugaw kami 3:30. Gapugaw manimoron. May ilan na Kami dumalisod ay kako ng dayon. No? Ikaw rin tawag nga pangaywan kasi malapit kayo sa pulpito. No? Ngayong aga. Meron. Agapasalamat ako sa Ginoo nga personally sa inyo, mga pastor's wife, sa pag-pray nyo kapon, wala akong kambal before. Sa pagbulig sa prayer nga, na-revive ako sang nakumatos ko. I know may part na mo sa life ko. Sa prayer ko, thank you very much, kid. Hindi ko man makilala kung sino, but I know nag-pray ka mo sa akon. Blessing man lang ni Lord na through that experience pala, at least kung mga iban nun yung mga young people o mga kababaihan man nga makaagis ang kumatos, makaagis ang makaroon niya stage sa life, at least may una ka ba lang ma-share man sa ila. And pasalamat man ako sa Ginoo sa pagbulig niya sa amon sa ministry, sa mga kabataan na amon niya ginadil. Salamat din ako sa Ginoo nga imaw gihapon nagabulig kakon sa amon sa una sa Lazarna. And please pray request lang ako sa inyo nga God will provide sa amon sang lupa na masayluhan from that sa poblasyon bisan sa baryo lang kasi mahirap mag-extend ka pala kay kung mag-ati-ati hindi man kamo ka panimahon kay mauntat man kay una tanan nga mga activities una mismo sa sentro. So doon lang ako pasalamatan sa Ginoo and prayer request. Amen. Alas lang yan. Silinganin niya. Ang gusto niya mapagpasalamat. O ganyan mo oras nga ang bariyati makon mo na mangaya ka pa sa balitit nakapasalamat. No? Kami, na kami. No? Kasi paabot na baga. Okay, thank you ma'am. No? So, kapasamat ka sa Ginoo nga. Kinta ko na naikot ang kaigayunan. No? Na maka-recover, balik man normal. No? Kag pangalagad sa Diyos, no? Pud ni Pastor Diyos. No? Lisod sa ministry, hindi ito karang mahapos. Siyempre siguro, iba-iba naman siguro. Hindi man tanan abi ay tanan ay manami. No? Depende sa pagtawag, Ginoo, okay mo. No? Di ba gahay may makaranon, may pobre man. No? Wag nga po rihas. Di aton pwede nga tanan-tanan kita na ay mayad. No? May mga manami man, pero sometimes may mga daganon man nga ginaagyan natin nga medyo balisod. No? Pero important. No, kag may paglaom nga buligan kita Ginoo. Okay, maman na din upon sa daywa na nga mga bunga. No, amen. No? So kalita kita nga subong ginagamit naman sa simbahan, no? Amen. Patindo ko na binato, no? Okay. Ano? Ilan na ibo? 13? Si JJ. Saan na? JJ. Grade 6. Limang dagwan pa. Gusto, parang kailan lang. Okay? Amen. Pagto kita kay Ma'am Rosel. Big hug sa taga... Treasurer. Mayad-ayad nga agahon sa inyong nga tanan. Wah, klano na. Ayad nga agahon man. No, tagana chance ako nga makawali. Last week may kami pastor's wife fellowship. So pasalamat kami kay Pastor Paul Kim na to nga naghatag mo budget kamon. Pilapit ang pastor's wife ma'am. 8 lang. 9 kay Dan. 1 night or 2 days and 1 night. Pero kay hindi pa naubos akong kwarta. Kaya ang panamon ay nawala na sa ibalik ay ubuson dalang tatong kwarta nga ra. Dapat ay another night naman kita gid kara makaulit. So, Wow. ang among fellowship ito sa Boracay, actually nag-island hopping pa kami. Wow. Enjoy din kami kay
Minsan-minsan man lang mag-banding sa mga pastor's wife. Amen. Sa ministry dabi ay ina man ang kami perme sa simbahan eh. Sa kusina. So, kami to, island hopping, at least nag-sharing, at nakita ko nga ang akon nga mga naagyan ay do wala din kalingking sa mga naagyan sa mga pastor's wife. Pero ay iba-iba man dabi ang ang dealing sa Ginoo Right. sa kada pastor's wife. So, as a pastor's wife, 12 years na ako nga naging pastor's wife. Amen. Sa 12 years nga ron, Wow. mahambal ko nga, bukod magid, malisod. Hindi man malisod, hambal ganito. Dati hay, ako mag-pastor's wife ka, magutuman ka. So sa ako na experience, sa 12 years, never pa man ako nagutuman, maskin once. So, nagprovidean man sa Ginoo ang amon nga kinahanglanon. So, as a pastor's wife, do kami ang daw silent lang sa simbahan na minsan hindi appreciate, no? Pero hay sa behind sang pastor, ang pastor's wife na ang number one nga naga-care sa alagad Amen. sa Ginoo. Nagapangamuyo gid. Amen. Nagapalangga man sa mga member. Amen. Harap ang pastor's wife. So, sa amon man, ang hambal man sa imo. may love gift from pastor. Okay, sa amon man no sa 12 years na pastor's wife, ang amon man lang ang hambal man lang ni Pastor Kakon. Hindi ka mag-intra sa problema sa members. So, ina lang ikaw, kung mag-advise ka, pero sa mga problem nga ron, dapat sa akon mo tanan sandali, ipapalapit. Ay, minsan, may mga members nga, siguro kayo medyo maisog si pastor. Minsan sa akon nga palapit, ay, Mama, accept, gali ako. Ay, wala ako gali sa Sunday. Tapos ay, nag-absent, hindi ko na hambal ka na. So, pagka-absent ng pangita, ay, naghambal gali. Kakunto pa nga, absent ko no gali mo. Haman, ikaw ang pastor. Haron doon. So, dapat, muna gani ako hambal sa mga members. Kung may mga problem ka mo, go ka mo sa kay pastor. Kay may ara siya nga special nga kaalam halin sa Ginoo pag discernment. Amen. Nasa amon nga mga pastor minsan dabi kami nga mga pastor's wife or kami sa Holy Spirit kami sa Holy Spirit kami sa panimalay. Kay kami nga pastor's wife ang naga-illuminate sa panimalay kapasadya sang nadula gani ako to sa balay namon for 3 days hambal ni Toto ay ko na to pa miserable ko among panimalay. Ay kabutsi nga nun, kami ang nagahatag kalipay sa panimalay. So karon doon hambal ko sa mga mga young people. Kadto kamo kay pastor kung may kinalaong kamo, kadto kamo kana. Ay minsan hindi ta kamo madumduman nga ilaong kana. So go na lang kamo dito. Maskin example mag-abot ina, kadto kamo kay pastor nga good morning kamo to maglaong maski hindi na kamo maglaong kakon kay pastor maglaong kamo kanya siya ang aton nga pastor. Ako hay member lang naman ako sa simbahan, si pastor ang mga aton nga pastor. So pag-pray naman kami no nga mag-grow ang ministry na sa Makato kabay nga ang mga desire namon ito hay igahatag sa Ginoo. So God bless gid sa inyo. So, din lang nato nakita na iba-iba ro aton nga way. Good do yun doon, no? If daran nga mga pamaagi, as long nga do yun ginaga gamit naton para sa glory Ginoo, good, no? Every ideya. Kasi hindi matanan na ideya is the same, no? Maskin sa pagkaon, maskin saging lang hindi yan, pwede dinagga, no? Pwede matanan nga pinirito. Pero the same, no? Para sa tawag nga ika-good. So kami ni Mel say, iba man, no? Pero ako mismo nag-authority kanta nga, kung medyo minor man lang, ay pwede mo lang maistoryahan. So be it, no? Pero kung medyo may major problem, nagpapit mo ako na, pastor ay, medyo problema nga rahay, pang panitadaya ra, no? Pero kung mga sangkarita mo lang
ano niyo, conflict sa mga young people, no? So, mga walang buwan. So, okay lang advice, no? Amon nga never, pag kami man nga abi, wa kami nakaawa kami, no? Sa kung ikaw tawag nga pangalagad sa Ginoo. No, man, no? Pag alas 12, kaon ko man, alas 2, no? Imagine natin kan anay mo karon no, panahon, no? No, alas 7, makaon naman. No? Kami ni Mrs. alas 12, kakaon pa kami gabi. Kasi amon ang 12 o'clock. Yung mga katugon is mga 12:30. No? Doon man, no? Amon man aron, siyempre sa inyo matay. Iba man ta. So, kaili sa iba, hindi gid. No? Hindi mo hikayan, mabiin mo, kamot, ikaw mo tayo, hindi gumay na inlaki. Kusama ka na ni, bless ka Ginoo. No? Imawa pa, kasi sa ulihi pa. Amo nang aton nga mas marami tawag nga building. Pastor Chagan, nami at amin tawag nga building. No, di ba kita pwede mahisa ka na ako na ila kita may at least like ngani. Amen, no? At least ba nga hindi tanan ba nga baptist gali ay wa ka simbahan. Yung una kang baptist man nga marami nga simbahan ng church. Pabugal mo to lang ito ang mangod sa Ginoo. Ato pagkarihas na tagitay, ano lang aton nga ipabugal, no? Diba? Sila ko nga niya, sa mga manghod, hindi ko maghihisaan. Kung may nag-angat unahay, nag-asinso, samat ka, at least kung uwa ka, may kung kinahanggan ka, may kapitan ka, yung puro ka mo pobre. Ako nagmasakit ka, yung kapitan mo, ay wagin. Dito mo pala ito. Ay, di ang mga nga, ano, ginambaw ko na kalaan. Okay, sa mga na, no? Kung makaagi kita sa makato, may manamit din sa simbahan. Bukan na kaibahan kita grupo kita. Sa mo na ang sa aton, no, sa atong tawagan na fellowship, no, mayagid nga ang Ginoo ay nagpakita sa kaayo sa aton nga imangod sa Ginoo. Hay kung mag-agi kita ito, hay kung di nakakaon kita. Amen. Hay kung ana tong simbahan ay barong-barong pag-agi naton ito hingkape, hay uwa ani gutom man kita. Di ba hay grasya, no? Kaya pag abot sa makato, pundo ka mo. Ay, hindi ka mo magutuman. Sila sa nagpapagod talaba. Ano bang sekreto mo man? Makita ang ibibigyan. Talaba. Sa confirmation kay Ma'am Rosella, good morning, galing sa tanan. Namak, sa wala po, sadya ka mo uminom. Nga, sadya mi. Sadya kay wala sang gawakan sa ilaw mo, no? Sana. Amo ginayang nanay, ang nanay nga ipos, wala na yung pakialam sa balay. Pinagpasalamatan ko lang sa Ginoo as a pastor's wife din. Kugis, many times yun nga, aral lang kita sa balay, pero may diba? Na, ito, galakad si pastor ay, hindi ka pag-uplon. Kung gusto mo man mag-upod ay may mga bata, di ba? Hindi ka rin makasama. So last sa gin-share ni Ma'am Rosella, last week to as gintagaan kami opportunity and blessing na kung saan makabanding yung mga pastor's wife. No, kung saan alam kami nga maka-fellowship kung magkita man, dali lang, beso-beso, istorya lang, konti, yun lang. Pero nung time na, last week, andun yung, kumbaga, gin-set ng, ang Ginoo gid ang kumbaga, hindi yun aksidente na kami ay, kundi yun ay blessing sa amin din. Kasi hindi naman kami kilala, tapos binigyan kami ng ganon para makapag-enjoy din, makapahuway sa mga sa bahay o pag binakal sa hilimuson, no, diba? Siyempre ganyan lang nanay, tanan kid imo tapi pa may mga estudyante ka, may mga kabataan. So nung time na yun naka-rest man kami, nakatawa kung lang, nakahibi o no, sa amon mga sharing nga blessing gid kamon as a pastor's wife, no? Ang baga ni Ma'am Rosella nga ang naagyan niya wa ko naagi, no? Kumbaga blessing sa mga pastor's wife na hindi nakaranas ng ganong kahirap, no? So sa akin din personally, kumbaga sa hirap din na naranasan namin, ito nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Sa mga pastors nga nag-pray sa amon, ito nagpatuloy miski
kumbaga walang-wala minsan pero hindi habang buhay na hindi halata no sa katawan kasi maraming kabait ito talaba. Wag ginakaon bahala si pastor wag gakaon bagoong ron no. Ako gakaon ako miski asin miski saan mo ako ibutang kaya ka-healthy ta ako no miski asin gakaon ta ako. Si pastor ay mapatay ron pag wag kulang. Hindi, totoo yan kasi sanay ako sa kumbaga kahit saan mo ako ilagay. So yung kahirapan na naranasan namin sa ministry although syempre sa pamilya no may mga anak ka pero patuloy lang kumbaga andun yung nag-aantay na blessing at magpapatuloy. Amen. Okay, Ma'am Tess daw. So, kay Ma'am Natahan, din ko kayanyain pero panibagay ko ba si Ma'am Sela, pero kanatahan, hindi pero mga hartaan na. Sadya ka man. Ujiwa na interview sa amon na. Gawin man ang espiritu nga bagay, nga at least natawaan man mo ikasadyahan, Ma'am, imo nga sarili nga, imagine sa Boracay, no? Ang naging masadya man ng mga unga, no? Pastor Russell, no? Ang sekreto ni Galilea, talaba, no? Hanga ko nga nag-abta ko sa no? Sa Yosinto. Pastor George, mati maya kanto. Daga kanto kay Victoria. Emotion sa po taga. Okay, once again, hi. Good morning sa tanan. Siya taga sa Malaga po gahambay. So may doing nga nila may ihambaganan nga in every rise and fall of a man. Hay. There's a woman behind. Mga hauna ka ako ni mga maisog pero ako ay kumbaga ay silent vessel in a church. So salamat sa Ginoo sa opportunity nga nakatindog. Dahil akong pinaka-weakness ko si Pastor Leo dahil nga buko na kung anad yung matindog sa printe. Sa Bible school kami ang banana permikato ka ako na Mama na, iyong man na pagpatindugan si Mama Marchie, malipong man na. Sinana ka to. Dahil nga, ani nga, naana dabi ako kato nga uwa ako kumbaga una nga mo siya nakakulong dati ang kaboy dahil nga niya. 11 years old pa yung apatay. Ito, kumbaga nag-eskwela ako sa Cebu High School. So, doon na pabaw kang mga madre. Ako sa Cebu, so since nga ang magkaibahan doon nga ni mga madre, ako magkaibahan ni mga estudyante man nga kapariyo na akon. Ani nga nagtubo sa akong gatikit pusoon dati nga, doon kita na mag-alagad man sa Ginoo. But wa ako kasayod nga gaon kay datong pero pinaka straight gidabi man nga path no sa pagserbisyo sa Ginoo dahil nga para ka akong dati heaven dato nga place. Masa doon ba siya kanami nga mag-alagad ka sa Ginoo. But one thing kato nga git sa ako niya kaboy na ako ni dahil nga ni kang Katoliko git ako dati ra ako nang sayran ka nga protestante ginhambay sa day Pastor Chris Arcangel so doon na dati ang hasayran but doon nga ni tagito na ako sa Cebu na third year siguro ako that time hamba na akong katahay gina-encourage nabi kami katot mga madre nga if gusto man na ninyong magpadayon man dahil nga high school life na akong dato. Kung gusto nyo man na magpadayon nga mag-alagad sa Ginoo, why not stay here? Ito abi sa Cebu. Ipadagadayon kami, kuno kami wherever kami tawag ni Ginoo, mga something like that. Habang na akong dato, third year ako, learn man ka na Matya nag-pray ba ako nga, bukod kita nag-repeated nga prayer nga, matya nag-pray ako from the heart. Hambang ko tayo, magamit mo man siguro mako na ko Lord sa pag-alagad kimo. Even not in this kind of service nga abi mamadre gid ako matya din abi dati ako nga mamadre gid ako doy gid ang gusto ka to o galing lang one thing nga karon kati is dupag way it pag pray dahil nga naginood kami oy ako nakasarang kung naano nyo akong tuhod nga ra for 4 years na ako yung nagstay dito sa Cebu from 7 o'clock in the evening nga ron ay from 6:30 ga-start yun kami kung mag-pray ito rosary. So, nag-believe at ika ito nga, every 7 o'clock, dapat ikaw na mag-pray ito rosary. So, hamba na ako na,
Nung ibaga kalipo sa sobrang gaon man siya makaruyon, haban ako na pwede man siguro nimo makon ako Ginoo magamit nga mag-alagad ako kimo, hindi ang pinaalis sa daya nga ano. And when I was in second year, naghambal pero ani nga among nga teacher sa English nga ano man na rin yung kurso nga buon once nga mag-graduate ka mo. So nagtatakit ako to sa akong isip dahil nga ni nga mabutlay man to kabuhi. Haban ako na mama ko na I will take a course having the greatest salary ever had in this world. Di ganahan ako. Ano, gusto ko makamagod course ng tagal pinakababahugin nga sweldo. Not knowing nga kung ano din nga ano nga klase nga ano ay tawag karon trabaho or kurso but may pinakamabaho nga sweldo. So yun mo siya. Lately ko lang na-realize nga di karayon ako sa pagpangalagdan, doon na-realize nga ako na dahil gid man gali rugid daw ako nit Ginoo. Nga di nga ni no may pinakamabaho nga sweldo nga hindi gid bakay-bakay it kwarta. So yun. So mabaho gid ako pasalamat karon sa Ginoo dahil nga ni nga ako sa bilog sa nangin bunga ni Pastor Ronald. Bungat ako ni Pastor Ronald dahil nga si Pastor Ronald dala na si Pastor Leo at si Pastor Leo ay syempre gindaga naman ako sa Bible School that time. Gina second year siguro kato si Pastor Leo sa Bible School sa IBC. One time naghapit ako ito. And then nakita na ko do mga ladies nga nagasuksok ipalta kahaba-haba kita nga mayan haba ko gagi ako na ilak so hindi kita makon karon magsoksok bisan magkinaalin pa ay dahil nga ni kahaba-haba kita imaw and then dahil nga ni no kung ano mga putay nga imo ginaindian dati once gintawag kay Ginoo di kay makabaliban so do yun hay salamat kita sa Ginoo nga tanan-tanan nakon kato nga mga desire nga kumbaga hay kinalibutan ng mga handom ginislan kita Ginoo nga doon nga kumbaga gin-redirect na naro ako nga kabuhi. Naisip na akong kato mag-give up kun gid man ako sa Bible School dahil nga na anuhan akon katay na nakitaan ba na akon kung ano ra ako kabuhi dati sa Cebu kami nga tanan-tanan kita hay doon nga ginahambay na nga na-experience na ako do every side of a spectrum ko nga na-experience mo hamungaya mari kato dahil nga ni nga everything gid is provided gid kato imo lang gid nga imo ang kinahanglan niya kato is mas study ka lang ikaw problema pagkaon nga ampung nimo tanan-tanan provided it Ginoo ang pag-abot namon sa Bible School exact opposite yung halin gid aro amon gid experience ito kung tamaran ka di ka magtugon gutom ka uli mo trabaho wa gid makaroon baga so siguro ako kato that time takan si Pastor Leo ka sa linaban kapangutan ako paalan to sino kaibahan ka tugon? Sige ang to pa mana. Sinanakan. Ay, paalim ako magpaligos. Dugungan kami. Ay, dahil sa Cebu kami, dugungan kami tanan-tanan. Paalim magkaon, dugungan kami. Siya makarim ka ang pangutana ka na that time. So, sige ang mana, itry mo ga. So, dato, hapay na ako, sige makon, I will give a try. Hasta nga, kuuli, hay din nga ni na, ano na ako niya na-enjoy ko, do pag-alagad sa Ginoo. And, do yun, hasta sa makara, nga, habang ako kato, hindi ako magbalik iya sa Balete. Kung tawag ko naman ako na magpanay akong mag-alagad sa Ginoo in some other place lang, hindi ang iya. Pero sa gihapon, nero Ginoo, ngayon doon ang plano ka ako. Gindaga, nagihapon ako iya sa lupang tinubuan. So doon iya na ako ginagamit. And it's a blessing nga. Isang kabalitin on, ay iya nagapagamit sa Banwa in Balete, specifically ay sa barrio. And ako nga part sa sudit simbahan, ay din nga na ibay silent vessel wala kita. So, ito sa church, ako nga, part dito ay, aside sa nag-aalaga sa among dewang kao nga, sa music, ako na, pabuhay di ako natuka. So, doon, tagaturo ako sa mga young people. Pare ko last week, nag-music recital kami, nagturo kami flute, tag-recorder nga ron. So, doon from the very start, habang mali sa mga juniors, ay mga maintok ra akong turan, habang ako tendahay. Dahil ako nga music, hindi nato paggamito para ipabugan nato atong sarili because we've learned something. Pero makanigamito nato na sa pag-alagad sa Ginoo nga madayaw nato ni Mawhis. Doon nga even though nga kita nga mga pastor's wife ay kumbaga hay we're not always in the front man nga ano pero hay kumbaga kita roanda nga back up nanda kita. So doon na mabaho kumbaga mabaho kita ro aton nga role karon nga ni mas kita sa brighter side it pagpaalagad sa Ginoo. One thing way is it nga nagpadayon ako nag-alagad sa Ginoo is that
do commitment. Kung makamit commitment hay, maano kagid kumbaga hay, mag-give up kagid. Syempre sa kababo baga nga sa daghagan kung sa daghagan ministry nato, then even sa family, maano kagid kumbaga hay ma-sidetrack kagid. But if you have that commitment, you will stay sa imong goal at sa imong sa imong handom nga mangin gagamiton kay Ginoo. So, tingin mo lang ako nga Sir share king sa dayong aga. Thank you. Amen. Pero ato sa aton nga nasairan. Pero at least, may nasairan kita no sa mas amat-amat pa na ito na kailangan ng mga pastor's wife. Amen, no? Kung sa darang hambal, no? 1% pa ang nga itong na-isugid sa sunod yung doon, no? Kaya, no? Kasi napari manimaw, no? Okay, amen, no? Nagbalik pa Walang kira yun. Taga Masbate. Kilala po ako po si May Santiago sa Pastor Nag-iisa. Yan. Nag-iisang asawa. Amen, that's right. Oh, thankful man po ako sa Ginoo because I'm a unique woman and special. Pinili na maging pastor's wife. Diba po sa kabuhan at maging partner is pastor. Thankful ako sa Ginoo na maging husband ko is pastor. Wala tayo sa buhaton is labas or sa kalimutan ang gawain. Pagkot, dinilagay ka ng Panginoon sa kanyang ministry. So, simula po na siya, ako ang aking mentor, special leader, my best friend, my kuya. Kami pa po ay mga young people pa po sa church. And then po, ang time po na mag-enter po ako ng singular course. Aking pong course ay nursing. Ayun po aking plano na maging isang nurse. Dumating sa punto po na nagkaroon po ng camp sa church. At doon na po na nag-lead na po sa akin ang Panginoon, ang Holy Spirit na po nag-work na. Para po talaga ako sa gawain ng Panginoon. Kaya po, noon po nag-work ang Panginoon na maging isa po akong Bible student. Tinawag po ako sa Bible school. Maging isang Bible student. Mahirap po maging isang Bible student. Lalo na po sa mga experiences. Bilang mga question, paanong gawain sa Bible school. Isa po kung nilalapitan ko pa yung aking best friend, Kuya Sean po. Wow, ba. Kuya Sean, ano po ang ginagawa doon sa Bible school? So one year na po siya. Ngayon po sabi ni Kuya Sean, ganito. Sabi ni Pastor, ngayon ang ginagawa mo sa Bible school, madilim pa kayo kikising na, mag-devotion, nandiyan magtrabaho na sa compound, nandiyan gano'n na kayo, almost susulbining na kayo na, Bible study sa mga member na yung church or school na pinasukan. Ano po na nakatapos po, napag-ano ko po sa Bible school, may ano na po, may papaano na po, nagpaparamdam na po. Thankful lang po ako kasi po na sa dami-dami po ng mga young people, ako po ang kanyang nakita. Yan po na nalaman ni Pastor na may heart talaga ako sa ministry. Bilang young people, and then nasabi niya na sabi niya sa pastor. So doon ko po na-touch po sa heart ko, na-touch po sa heart ko, masabi ko, mahirap pala maging isang asawa ng pastor or nasa ministry kasi po sa pastor mo parang po nakita mo na yung mga problema. And then po si Pastor habang nagpaparamdam po siya ng kanyang damdamin, nasabi na po sa akin na niligawan niya daw ako, tapos maging asawa daw niya ako. Ganon. Sabi ko, ayaw ko mag-asawa ng pastor, kasi sabi ko, ang dami problema ng pastor. Tapos ang pastor, pobre. Kasi palagi ko nakikita doon sa pagkain ng pastor, sardinas. Ganon. Ang desire ko naman po sa pastor, sabi ko, paano naman ako makaserve sa Panginoon? Paano naman makaserve sa Panginoon kung nag-Bible school nga ako, tapos hindi naman ako maging asawa ng pastor, maging pastora ako? Sabi ko, wala kang pala pastor sa Bible baptist. Sabi ko,
ano na, pinagpipray ko na maging single missionary. Ano si Pastor palagi yan, makulit kasi si Pastor Sean. Pastor Sean, ipagpipray kita hanggang sa makatapos ka, na maging asawa talaga kita, maging content partner in the ministry. Sabi ko, ayaw maging asawa ng pastor, so gusto ko talaga single missionary. So, na lang po ang naging desire ko sa aking heart. Ano sabi ni Pastor, mas damo rin yan ang pinagpipray mo, mas damo kita ipagpipray maging pastor's wife. Sabi ko, ayaw ba maging pastor's wife? Sabi mo, ang sabi ko, kung sasagutin man siguro kita is 4 years after Bible school. So sabi ni Pastor, yung 4 years mo na yan, 4 months lang yan sa akin. Nung nasa Bible school na po ako, ano takay, nangyari hay, na-miss ko na kasi Pastor. Bilang kuya ko, bilang best friend. Sabi ko, nami-miss ko na si Pastor, nakasama palagi sa ministry. Kasi hiwalay na kami ng Bible school, nasa Maynila na ako sa Iloilo. Sabi ko, ito pala yung may nararamdaman ka. Ito pala yung ano, may dating na may nararamdaman ka na. Sabi ko, nami-miss mo, special person na sa'yo yung nag-inspiration mo sa Bible school. So, nung time na po, nag-decide na po si Pastor na, ayun na po, sinagot ko na po siya. Naging kami na po no't that time na nagbababul kami. Na ipinahayag na namin ang dam namin ng sitat isa. Hanggang nag 2 years na po sa Bible school, na-realize ko na naman na bumalik naman po sa kasamahin ko, na sabi ko, hindi talaga ako gusto may asawa ng pastor. Single missionary talaga, ginawa ko. Naging ex ko na po si pastor kasi ginbreak ko naman po imaw. Si pastor naka-experience ko yun ng break up. Yun po, sabi ni pastor, anong reason mo bakit na ayaw mo sa akin hanggang noon. Sabi ko, yun lang talaga ang commitment ko sa Panginoon, na sabi ko mag-serve ako sa Panginoon na single missionary. Nung time naman no to, nagpuli kami rin sa bakasyon, galing bakasyon, siyempre magkakampo naman sa church. Uwi si pastor, uwi din ako from Iloilo. Pero naman, nagbalik naman ang aming tibukan ng puso ba ho? Ayun na, dumating na sa punto na. Diretso na po yun. Diretso na po yung love namin. Yung love namin sa isa't isa. Hanggang nagsama na po kami sa Manila, sa Bible School. And then, doon na po nag-propose na po sa akin. Doon na po sa nagluhod ng kanyang pag-ibig. Ayun po, sabi niya, pag-graduate yung mismo, sabi niya, answer prayer ako, no, yung 4 months, yung 4 years sa akin, 4 months na sa kanya. So yun, after nag-graduate, magpapakasal na po kami. Pero undergraduate pa po ako sa Bible School kasi sakitin po ako doon, hindi ko po mag-diretso yung pag-aaral ko. So nung time na nag-graduate na sa Bible School, nagpakasal na po kami. Doon po, nabinaya po kami ng 5 anak ngayon po. Man, blessing. Muna sa church, na makapag-start na talaga kami. Tapang-tapang po ng ng aming heart sa ministry. Kasi po, yung heart talaga namin is for mission. Ayaw po namin na talaga kami hanggang worker lang sa gawain. Sabi ko, yung mga natuho po na problema sa simbahan, hindi ko baka hindi naman ito ang mga experience namin sa mission. Ano po yung mga expected na problem. So, noon po na dumating sa punto po na nagsimula kami ng gawain po sa Masbate. At nagkaroon mo naman po si Pastor siya ng heart na dito lumipat sa Aklan. Sabi niya, ito na po yung desire niya daw na after niya makagraduate ng Bible School and then makahanap po ng kanyang life partner is mag-start po siya ng gawain dito sa Aklan. Yung po na punta kami dito, marami rin po process na pagain na rito. May lugar na ilagay sa Panginoon sa amin, kaya din po kami sa New Washington. At yung mga nasayawan ni Pastor Shannon kasi yung mga member na kanyang pinanggalingan dito sa Aklan is sa iba-iba yung pastor. Kaya yung nagkaroon kasi pastor ng burden. Nang dahil napunta na kami sa mga mayaman na simbahan, kasi mayaman na po, hindi na namin naranasan yung gutom. Kasi ano ka na dyan marami ka ng blessing.
At kaso iba yung pamamaraan nila pagdating sa pastoral. Yung mga member ko yung nagpapalaya sa mga pastor na dumarating sa kanya. Nagpapalaya sa pastor eh. So, nung time na sabi namin, di ba pa yung prayer natin is to start the ministry to mission. So mag-start tayo pa sa ano lang, sa kahit sa panimula, kahit 2 persons lang muna, ganun. Kahit na sagana ka po sa financial, pero pagdating naman po sa pamalakan ng church, magka-problema talaga kasi hindi mo po yung bunga. Parang nagpatong ka lang po at hiring na po yung dating sa pastor na nilagay doon. So nang naka-start na po ka ng ministry, sabi ko, maganda pala sa ministry na yung nakahiwalay ka sa, nag-independent ka na kasi alam mo kasama ang Panginoon. Nung nagsabi ko ang Panginoon, nagsabi si Pastor siya na, okay ba sa'yo? Willing ka ba at ihanda mong puso mo na pupunta tayo sa gawain na wala tayong makain kasi wala tayong support niyan eh. Sabi ko, nag-surrender ako sa Panginoon sa Bible School, nakaready ng heart ko na kahit talbos ng kamote kaya kong magpatuloy sa ministry. Hindi bago sa akin yung mga gutom, hindi yan bago sa akin yung pagdating sa financial problem. Ang kagandahan po eh, sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasala mo na kasama mo ang Panginoon eh, siya yung magsusupply sa ating mga pangailangan. At yun po, nakaroon na pa kami ng ministry. At yung mga kinatatakutan ko po sa bilang pastor's wife, and thankful po ako, naging pastor's wife ako, pero nakakatakot pala. Nakakatakot pala maging pastor's wife. Akala ko may problema lang pastor. Di ba kasi yung dadalhin niya yung church of God eh. So, body yung ano natin eh. Sa time na nagkaroon po kami ng mga member, mahal ko po yung mga member. Pagdating po sa sa kanila paglilid, pagtuturo, pagbibigay ng advice, dumating po sa punto na may nagsisialisa na member. Tapos yung post ang kanilang pag-alis is galing sa pastor's wife. So, sabi ko, Lord, hindi ako nag-create ng problema para maging kadahilanan ng kanilang pag-alis. Kasi may isa lang doon na, may family member lang doon na hindi ko lang daw pinansin kasi nga busy ako sa mga anak. Blessing yung anak namin eh. Blessing niya, nabigyan kami ng ng mga anak. Pero sabi ko, Lord, gusto ko mag-full time talaga sa ministry, pero hindi ko magawa-gawa. Sabi nga ni Pastor, yung ministry may short kids, yung bata, mga anak natin. So, paano ko hatiin yung time ko para sa anak ko saka sa mga member? Tapos ako yung paggagalingan ng kanilang problema. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na magkaroon na talaga ako ng magandang relasyon sa mga member. Kasi inaamin ko talaga sa sarili ko, hindi ako yung makikreate ng problema na para mag-alis sila. Yun po sa mga member, ang pastor parang yung pastor's wife, nakikitaan nilang mga dungis or mga distraction sa buhay nila. Nasabi ko, iwan ko ba ang ministry para sabihin lang na maganda yung pagsimba nila, yung pagpunta lang ng simbahan, na hindi nila makita yung pastor's wife. Sabi ko yung pastor's wife, katuwang niya ng pastor eh. Sabi ko yan, nagpapasaya sa ministry kasi nga nakakaalala sa pastor. So pag may problema sila, yung nakikita agad is pastor's wife. Tapos bigla na lang na nagsabi si pastor na, nag-away ba kayo? Sabi ko, wala naman. Anong comment? Ganito. Pastor, ayaw ko na magsimba dyan, nahanap na ako ng ibang simbahan. Bakit naman? Kasi pastor, nakitaan ko si Ma'am Donna, hindi ako pinansin kaina. Hindi ako nag-lunch dyan, pastor, ganito, ganyan. Anong dahilan? Bakit na pastor, tsaka si Ma'am Donna siguro, nakakipaliban ng buhok, ganyan na, suplada yun. Pastor, baka nagandahan lang sa'yo. Yun, sabi ko, hindi naman ako mag-create ng problema para isa kaguba sa member, kaya gani kita nag-aakay sa kanila kasi palangga natin sila, di ba? Sa pagiging, sa biyaya na lang siguro ng Panginoon yan kasi
Kasi binigyan sa ng Panginoon bilang mga pastor, sa binigyan sa ng Panginoon ng wisdom, knowledge kung paano natin i-handle ang mga kabigatan sa ministry, at kung paano tayo mag-deal sa mga problema, at kung paano tayo mag-assist bilang pastor's wife, kung paano natin tulungan ang ating mga husband, di ba po? So, yung ano na lang po namin, na may mga problema tayo po, may mga expect na po natin bilang pastor's wife, mga pastor po, na may mga may dumarating na mga problema sa atin sa ministry na hindi natin inaasahan. Binibigyan naman tayo ng Panginoon ng wisdom to handle, to manage ang problema sa family. At ang malaking problema dyan kung paano natin i-deal ang mga member. Kasi sila talaga, may makitaan talaga yan sila sa atin ng mga mga problema. At yun po, may mga problema sa labas na nakaka-apekto rin sa ministry. Kung may problema nga dumating, may dating na naman na problema. Tapos yung akala mo, Lord, pinagkaloob po ba ito sa amin ng mga tao sa amin na bigla na lang papasok sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Tapos darating man ang time na yan ang maging panggalingan ng problema na to. So Lord, bigyan mo kami ng wisdom kung paano ito i-deal. Kasi baka sa tao na ito na binigay mo sa akin, sa amin, sa ministry, may purpose ka dito. So, yun nga po na maging prepare ang ating puso to handle sa ministry kag sa problema na gadating sa aton. So, mapapamilya man yung mapamember at mapaministry. Pero ang Panginoon po, lahat po yan may purpose para sa kanya. So, maging thankful lang po tayo na tayo po ay naging masagana sa ministry. Hindi naman tayo pinapabaya, pinoprobribe na po ang ating mga pangangailangan. Thank you po. Yun lang po aking Amen. Yung na mundo natin, matiwasan na, no? Hmm. Nami sa istorya, no? Okay lang ang nasayra namon kasi na-enjoy ang mga yung people namon sa love na istoryahan na mag-mistake, no? Tama man doon nga may mga panahon kagi kat gutom, no? Kagi kat gutom si Pablo, no? Kita pa, no? Din siguro kita kagi, no? Wag kita transod nga mag-complain, it's because nga kung may na magkiligid nga problema ay sangkiri lang, no? Kaya parang kita tawaan yung problema nga din natin kaya ay si Pablo ay makasarang imaw ni tawad may problema pero kaya magyapon. Kaya natin, no? Thank you, Ma'am Tuna, no? Sa mo kahawog man ka mo kung amat nakakitaan pag kita problema kung mga membro, no? Una, no? Siya, no? Ay, siyempre, kung may mga unga ka matuod, ano ba, batu, bro yun doon, no? So, ay, nakabuha membro, pero mga bagay nga, hindi maobra pa aton ng mga pastors. Why? Mas marami, no? Good nga ideya, no? Para, ito sila ma-offense na, kung may ministry dira sa New Washington, no? Alauna, no? Imagine natin doon sa bilo. Sipin mo ron,